Magandang gabi po sa ating lahat. At sige po, hayaan natin tayo po ay mapalalahanan ng salita ng Diyos sa gabing ito patungkol sa pananalangin. At one of this thing ay lagi po akong nahamon kapag ang topic ay sa pananalangin. Sige po, tayo ay magbukas ang ating mga Bible sa Santiago. Yan. Isang pamilyar na talata. Mga talata, Santiago or James chapter 5 verse 13. Sige po, bago tayo manalangin, kayo po ay tumayo. Samahan bilang paggalang sa salita ng Diyos, 13 to 18. Yan. Nagbabatabaga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin, natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri, may sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matatanda sa iglesia, pastor, si Angel, yan, Kuya Edwin, matanda sa iglesia. At ipanalangin nila siya, napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa Kanya. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at panalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng manigas sa panalangin ng taong matuwid. Si Elias, isang taong may pagkataong gaya ng sa atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Pag-aaral po natin ay James Principle of Prayer. Ano po? Ang prinsipyo ni Santiago sa pananalangin. Tayo po ay pumikit, dakilang Ama, Panginoon, isang magandang gabi po. At muli ay kami nakaharap sa iyong mga salita upang di lamang makarinig, kundi, O Lord, makapagpahayag ng aming puso na ito ay totoo, kailangan namin ito at narapat na pagtapatan, Panginoon, sapagkat, Lord, ang iyong biyayang pagtuturo ay hindi lamang po dito sa lupa, kundi hanggang sa langit na bayan, Panginoon. Pinupuri po namin kayo sa maghapong nangyari, Panginoon, sa iba't ibang mga lakad ng buhay, kung paano kami nakatayo, nakatapos at nakaabot, O Diyos, sa mga oras to, higit sa pagsama-sama, sa gawain po ng pagsamba, ng paglapit sa iyo, at pagkilala nga po ng iyong kataasan, ng iyong kalakasan, at ng pagkilala naman ng aming kababaan, ng aming kahinaan, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kami hanggang sa matapos. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Yan. So, James Principles of Prayer. Ano po ang mga prinsipyo, paninindigan ni Santiago sa paglapit sa Panginoon. Di naman ho, ito ay bago na. Alam natin, mga minamahal, na wala nang bago sa silong ng langit. Paalala ng paalala because the Christians ay fall to be unfaithful. Tayo mabagsak sa pagiging hindi tapat, sa pagiging hindi pagtatalaga. Ano po? So, pansin po natin sa Santiago at kilala naman po natin sa Santiago na ang kanyang sulat po ay nakadiin sa pag napapakinggan natin, nakadiin ito sa pag-aaring ganap sa pamagitan ng gawa, na ang tunay na kaligtasan ay namumunga ng mabuting gawa. So, yun po ay makita natin nga sa chapter 2. But we will study the book of James. Ay bahagi lamang po yun ng makikita natin ng malaking itinuturo niya sa mga tagapakinig. So ano po ba ang malaking itinuturo ni Santiago sa mga tagapakinig at tayo mga tagapakinig? His letter, he greatly emphasized the importance of prayer. Ano po? As we claim, his letter was written
to emphasize the importances of prayer. Kasi po, makita agad natin mga minamahal sa chapter 1, naroon agad yung kayo manalangin ng may pananampalataya patungkol sa mga tukso na dumarating sa inyo. Pagdating sa chapter 3 sa chapter 4 verse 2, naroon din po itinuturo din po sa kalagitnaan, itinuturo din po ang pananalangin. Sabi doon ay kayo'y nagsisingi at hindi nagsistanggap sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin. So, chapter 3 ay binigyang diin niya ang patungkol sa paglapit, sa matapat na paglapit dahil wala kayo, dahil hindi naman talaga kayo nalapit. Pagdating po sa chapter 5, yun nga po nating binasa, nagtapos ito patungkol sa paghamon sa pananalangin. So, makita natin sa kabuuan ng kanyang aklat ay higit na idinidiin o pinapahayag sa mga nakapakinig ang pananalangin. Bagamat sentro tayo na pamilyar o nabigyan talaga tayo ng diin na faith without works is dead at yun ang pagkakilala natin kay James. At tama naman nga po. But as we see this whole letter of James ay makita natin kung paano ang pastor na to, ang kakitaan ng pagtuturo ay ang patungkol sa pananalangin. Kaya po, unatigit sa ating pag-aaral ay ano ang maaalala natin sa Aklat ni Santiago, ano ang matututunan natin sa Aklat ni Santiago patungkol sa prinsipyo ng pananalangin. Patungkol sa kahalagahan ng pananalangin, mga minamahal. Because James was the first pastor of the local church. Siya ay talagang kinilala, James the Just po yan, James the Just. Si Santiago na matuwid. Na bilang matuwid, kinilala po siyang pastor, unang pastor ng unang iglesia sa Jerusalem. Bilang unang pastor, bilang pangunahing pastor, ang level o ang kakitaang buhay sa pastor na to, yung wala siyang higit na ginagawa kundi ang naroon sa templong nananalangin para po sa kabuuan, para sa paglingkod na ikaluluwalhati ng Panginoon. So yun po si Pastor Santiago. Kaya po makita natin, maganda nating pagsalalayan ang kanyang prinsipyo sa panalangin dahil he is a man. He is really a man of prayer. James is really a man of prayer. So, sa atin naman po, lagi tayong hinahamon to pray, to be consistent in praying sapagkat mga minamahal, ang hirap gumawa, ang hirap magtapat, ang hirap maging masaya sa gawain sa buhay, sa paglingkod sa buhay, kung hindi ito nakabase sa ating paglapit sa Panginoon at hindi tayo nabibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin sa Kanya. Narin po ba kayo? So mga minamahal, So James' principle of prayer, alam natin, principle of James ay na sineshare po sa atin is not just from his personal understanding that connects only for himself on his time, mga minamahal. Yung prinsipyong kanyang itinuturo, mga minamahal, is not from his personal understanding lamang, but of course, this principle was from the wisdom of God. Nakita natin mababasa natin sa kanyang salita that applies to all believers in a timeless period. So makita natin napakagandang prinsipyo dahil ito ay prinsipyo na hindi lamang sa kanya, kundi yung prinsipyong galing sa Diyos, applicable sa lahat, hindi lamang sa isang Kristiyano, at ito po ay may timeless period. Kasi may mga prinsipyo din naman nga, pero limited in this certain time or nararapat lamang sa panahon noon. So ngayon, parang ang prinsipyo dati natin, ang aircon ay para lamang sa mayayaman, para lamang talaga sa may pera. Pero ang prinsipyo ngayon, sa sobrang init,
kahit na medyo mahal-mahal, nagsisikap tayong hindi na ito once, kundi talagang needs na natin ito upang tayo ay maging komportable din naman kahit yung iba ay tulog pa rin sa pakinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? May tao ba dyan? Aha. So, yan po mga minamahal. Kaya pasalamat tayo. Ang init ngayon, ba? 40 ngayon ay maabot na ilang na temperatura natin. So anyway, mga minamahal. So yan po, James Principle of Prayer. So ulitin ho natin, meron mga ibinibigay si Santiago na ano bang mga prinsipyo ang nararapat o napapaloob sa panalangin. Bago po yung mga nararapat, atin muna uling balikan, ano yung po mga hindi nararapat? Ano po yung mga hindi nararapat? Ano po? So, pakiclick naman po. Yan. So, prayer shouldn't be, bigyan lang natin ng kaunting mga paalala, mga hindi nararapat na prinsipyo sa panalangin, yung mga panalangin walang pagtitiwala, kawalang pagtitiwala. Prayer shouldn't be. The James principles about prayer ito ay hindi dapat kakitaan o hindi napapalooban ng kawalan ng pananampalataya. Yun po ay mababasa natin nga po sa James 1:16. Sabi po dito ay 1:6, not 16. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aanilangan sapagkat yaong nag-aanilangan ay katulad ng isang alon ng dagat na tinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. So, ito yung mga bagay na though we are Christians, mga minamahal, though this listener ay Christians, mga minamahal, but sa kabila ng kanilang pagiging mananampalataya katulad natin, kapag lumalapit pa rin sila sa Panginoon, naroon pa rin ang kahinaan, naroon pa rin ang problema na walang pagtitiwala sa nilalapitan. Yung faithless prayer nga po, we are coming to God without trusting God. We are asking God without expecting to God. Yan po ang mahirap sa atin. Na tayo po mga minamahal ay nagkakaroon ng ganitong kalagayan na nananalangin ba tayo? Tayo ba talaga lumalapit sa Panginoon with this attitude, with this conduct na hindi naman tayo nagtitiwala sa ating pinagtitiwalaan? Hindi naman tayo umaasa sa Kanya na nagbibigay sa atin ng sagana. So yan po ang problema na ipinapaalaala po na hindi po nawawala sa atin, hindi nawawala sa akin, hindi nawawala sa bawat isa sa atin na ito ba talaga ay sasagutin ng Panginoon? Ako ba talaga ay pagkakalooban ng Panginoon? Muli po, yan ay paalala sa atin ni Santiago na it shouldn't be included in our prayer, the faithless prayer, mga minamahal. So, yun nga po ang paalala, keep trusting, keep believing, because in our prayers, according to His perfect will, according to His perfect will, ang tandaan po natin, kapag naroon tayo sa perfectong kalooban ng Panginoon, God is sabi nga nung awit, God is too good to be unkind. God is too generous to be unreserved, mga minamahal. So, tayo ba umaasa sa Panginoon, mga minamahal? So, yan po ang paalala ni Santiago sa unang kabanata ng kanyang sulat. Next thing, mga minamahal, what shouldn't be in James' principle in prayer. Number 2 po ay selfish prayer. Manabasa po natin yung James 4:3, ay kayo'y nagsisingi at hindi nagsitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Upang gugulin sa inyong mga kalayawan. So, kaya naroon po yung kawalan ng pagtanggap, hungkag na kamay na tumatanggap sa biyaya ng Diyos because our intention, our motive is for us to gain this thing from God na ito'y gugulin natin para sa kalayawan ng ating buhay. Kaya po, a selfish prayer, self-gaining but not God-gaining. Yung hindi ang Diyos nakikinabang,
Hindi ang Diyos makikinabang sa ating panalangin. Na alam natin mga minamahal, as we come to God, as we really pray this prayer, Lord, kayo na tigit ang maitataas, kayo tigit ang maitatanghal. Ito'y para sa iyo, Panginoon. Ito'y para sa iyo at hindi ito para sa akin, Lord. I keep entrusting this prayer because you will be exalted in this request. So yun po mga minamahal ang binabaka ni Santiago na huwag maging makasarili ang ating panalangin dahil dumadating po yan. At hindi po yan, kumbaga ay just a thinking. It is a reality kasi sinabi ni Santiago, kasi hindi kayo ay hindi na nagkakaroon ng biyaya dahil ginugugol nyo yan. So hindi lamang po ito, parang naisip lang ni Santiago na baka ito'y meron nga, baka ganito nga ang kalagayan. Ito'y naisulat ni Santiago dahil ganon ang problema ng mga Kristiyanong kanyang sinusulatan na ang mga panalangin ay para sa kalayawan ng buhay. Narinig ba kayo? So yan po mga minamahal. And the next thing, ay righteousness prayer. Righteousness prayer. So hindi po na-edit po yan. Ano po yung righteousness prayer? Yung James 5:16 na makita natin na magpahayagan nga kayo ng kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba. Yung kawala ng pagiging matuwid. Ano po? This does not mean you must be perfect. We must be perfect to pray. But in our prayers, mga minamahal, we refuse to have an effective prayer, a fiery prayer. Hindi naman kaya wala naman talaga magiging perfecto sa atin. But the thing is, we refuse to continue in willful sin. We refuse to continue in this willful sin. Na hindi po tayo nabubuhay sa pagkakasala upang tayo ay makarating sa pabor ng Panginoon. So mga minamahal, yung righteousness prayer, delivering in faultless but demanding favor from God. Again, sabi po ng Kawikaan 66 verse 18, anong sabi po doon? If we regard iniquity in our hearts, the Lord will not hear us, mga minamahal. So yan po ang mga bagay na hindi narapat sa paglapit sa Panginoon. So something that we heard already, but kinakailangan pa rin na patuloy na ipaalala sapagkat wala namang Kristiyanong alam na ang lahat at naaalala ang lahat. Amen po ba? Walang Kristiyanong naaalala ang lahat. At kapag tayo ay ganon kabukas ang ating puso sa Panginoon, even in these familiar verses, these lessons, we believe na ang Diyos ay kumakausap, ang Diyos ay totoo, na pinapalalahanan tayo, na dapat maging ganito tayo, dapat ganito ang perception, ganito ang perspective ng ating buhay sa buhay pananalangin. Na ang buhay pananalangin ay hindi na papalooban ng selfish prayer, righteousness prayer, and ano yung isa? Ng isang faithless prayer, mga minamahal. Narin pa ba kayo? Yan, okay. Para madali. Yan. Ano naman po yung, if there shouldn't be, included na or being seen sa prayer, ano naman po yung should be? Should be. So, hindi naman po bago na. Number 1 po, the principle that James taught to us or reminded to us, mga minamahal, ay prayer should be our priority in a powerful leadership. It should be a priority in powerful leadership. Amen? So mga minamahal, James, as a pastor, medyo kabanasga.
James, as a pastor of church in Jerusalem, know how he must serve, mga minamahal. Know how the people must serve in this first established church. Naniniwala po siya, mga minamahal, kung ano talaga ang dapat na meron sa isang makapangyarihang nangunguna, sa isang epektibong nangunguna. Ang panguna po niya, na ang panguna, mga minamahal, ay hindi po, at ang panguna niya at ang panguna ng iglesia, mga minamahal, hindi sa pamagitan o natigit ng mga kamay na nagbibigay. Ang powerful leadership po, ang powerful, na involvement in the ministry is not by our kamay na nagbibigay. Though may mga kamay na nagbibigay, hindi po dyan nakabase. Hindi sa kamay na mga nagbibigay, sa mga tengang nakikinig, sa mga paang nagdadala ng aral ng Diyos, kundi sa mga tuhod na lumuluhod sa panalangin. Again, bakit po yan sinasabi? Dahil alam natin, mga minamahal, ito ang pananalangin ay pinapaalala niya. Ito ang pangunahin sa isang naglilingkod, sa isang nakikibahagi sa gawain ng paglilingkod, sa gawain ng Panginoon. Na ito ay nakukuha hindi sa kamay, hindi sa tenga, hindi sa paa, kundi sa tuhod na lumuluhod sa Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, kung bakit natin naulit yung priority in powerful leadership? Kay Santiago, dahil Santiago po, mga minamahal, prove to us that this prayer is his primary concern to his life as he was labeled as camel knee leader. As a leader with camel knees. Yung priority, yung pagiging pina-priority po ito ni Santiago, ito'y makikita natin sa kanyang identity, sa kanyang pagkakilala ng mga historians, mga Jewish historians, na ang pastor na to, sa maraming pagpapatotoo, itong pastor na to, nung siya'y namatay, kakitaan ng isang tuhod, ng mga tuhod na napakatigas at napakakapal. Yan po ang pagkakilala kay Santiago. Upang talagang mapatunayan, patunayan, sabihin na talagang ang kanyang panalangin, it's not only his routine, but it is a necessity for a leader, for a pastor, na kung saan, mga minamahal, lagi siyang naroon sa templong lumuluhod sa Panginoon dahil ito ang sinasabi niyang dapat prioridad, dapat pangunahing ginagawa paglilingkod ng isang mananampalataya, ng isang naglilingkod sa Panginoon. Kamusta po ang ating mga tuhod? Masakit. May rayuma. Pero Santiago, mga minamahal, hindi yon ang pagkakilala sa kanya. Ang pagkakilala sa kanya, isang tuhod na katulad ng sa kamelyo. Amen? So, mga minamahal, though, hindi naman sabi natin, ang Diyos naman ay ang Diyos naman ay tumitingin sa puso. May ganun tayo, ang Diyos naman ay tumitingin sa puso. But ang tunay na may magandang puso sa pananalangin, ay nagtutulak sa atin ng magandang posisyon sa pananalangin. Narinig mo ba kayo? Opo, kung talagang maayos ang iyong puso sa paglapit sa Diyos, magkakaroon tayo ng maayos na posisyon sa pagluhod sa Panginoon. Dahil ang pagluhod ay tinuturo, ay bahagi ng mga dakilang alagad ng Diyos, sinulat sa kanyang salita. Alam niyo po ba, yung mga great men of God in the Bible, they were known and they were being labeled as really have that kneeling in prayer. Katulad ni Daniel, in Daniel chapter 6 verse 10, makita natin, lagi siyang lumuluhod. Si Elijah in 1 King chapter 18 verse 42, naroon din sa kanyang pagluhod. Paul in Acts chapter 20 verse 36, lumuluhod siya sa panalangin. Even the Lord Himself, the Lord Jesus Christ Himself, naroon ang kanyang pagluhod sa panalangin. So do we say na ang pagluhod ay hindi kinakailangan, ang pagluhod ay hindi importante? No. Yan ay gawain ng mga dakilang lingkod ng Panginoon, dakilang maglilingkod ng Panginoon, dakilang mga tagapanguna ng Panginoon.
yang pagluhod sa Diyos. Yang pagpapakumbaba ng ating mga tuhod sa Diyos, mga minamahal. So yan po, mga minamahal, even in this, stated by this 16th President of the United States, niya po, paki-plus naman po, anong sabi ng ni Abraham Lincoln. Sabi po niya, I have driven many times to my knees. I have driven, talagang naitutulak ako na maraming pagkakataon sa pagdalalangin sa Diyos, sa pagluhod. Dahil sa ganitong mga problema, ganitong mga kalagayan sa paglilingkod, sa panguna, sa bansang ito. Sa mga minamahal, ganyan siya kinikilala kung paano siya lumuluhod sa Panginoon. So, may ano ba? May matibay hubang pruweba na ito ay prioridad ni Santiago, ang panalangin. May matibay hubang prioridad si Santiago upang sabing ito ay nararapat prioridad ng isang mananampalataya, ng isang tagapanguna. Yes! Paano ang kanyang patunay? Yung tuhod ang kanyang patunay. Yun ang matibay na patunay na talagang ang panalangin ay prioridad ng buhay ng Kristiyano. Sa tuhod pa lamang makikita po yan. So mga minamahal, if we are not convinced, if we are not convinced or train ourselves to pray by our knees, mga minamahal, kung hindi naman natin yan, kung hindi talaga tayo convinced, kung hindi talaga natin itinrain ang ating mga sariling manalangin ng nakaluhod, mga minamahal, in facing God's judgment, remember, in facing God's judgment, mga minamahal, kneeling before Him is what we all will do. Is what we all will do. Kahit hindi tayo sanay na nakaluhod sa panalangin, at para bang okay na, over na yan, mga over na yan, Diyos naman na nakakita ng aking puso, ng ating puso. Pag hindi natin tinarin ang pagluhod sa Panginoon in judgment seat of Christ, in Jesus, makita natin sa Romans chapter 14, tingnan po, Romans chapter 14. Romans chapter 14, verse 10. Sabi ng verse 10, sa mahuling mga talata, for we shall stand before the judgment seat of Christ. Yan po yung judgment ng mga mananampalataya, hindi yung great white throne. Verse 11, for it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Kung hindi man tayo napaluhod, hindi tayo nasanay lumuhod, doon sa hukuman ng Diyos, luluhod tayo. Luluhod ka. Upang ipakitang ang pagluhod sa Diyos ay napakaganda. Ay nararapat. Narano ba kayo? At we will confess everything that we have done to God. Iniisip ko ngayon, ang dami nating ipagsusulit, ang dami nating i-confess, ay sabi doon ay luluhod before we confess, we will bow our knee. Ay ang dami nating i-confess. Aking pinag-aaralan, as we confess all of our doings, of our services, nakaluhod ba tayo doon? Ang dami nating ginawa. Ang dami nating ginawa. So sa pagsasalita natin, nakaluhod tayo. Iniisip ko yun. Ay, ang dami nun. Ay, ayaw nating lumuhod. Tamad tayong lumuhod. Amen? Nakikita niyo ba yun? So, I'm not saying na maging pariseyo tayo na, sige nga, load na tayo. No, hindi po yun ang ating puntos. Ang puntos natin, mga minamahal, ay still the essence to submit, to be humble, to really exalt the Lord in our prayers, na yung ating mga puso ay nagtutulak upang tayo lumuhod, upang itaas ang ating mga kamay at lumuha tayo sa Panginoon. Lord, kayo ang aming kailangan, kayo ang tanging kailangan namin. Dahil alam natin ang panalangin ay hindi basta.
Ang paglapit sa Diyos ay hindi simpleng bagay. Hindi natin minamaliit. Hindi natin isinasantabi. We always fight for this thing, for this service na alam natin kung paano tayo nabubuhay, kung paano lamang tayo naglilingkod, na hindi sa ating ganang atin, kundi sa kapangyarihan lamang ng Diyos. As we evaluate our personal lives, our personal devotion, nasaan ka? Anong ginagawa mo? Anong pagsisikap, pakipaglaban mo sa paglapit sa Diyos, sa pagtatanalangin ng iyong buhay? Nasaan tayo? Anong level meron tayo sa ating paglapit sa Diyos? Is this our priority in our leadership? Hindi naman ako brother na ako'y pastor No, we are all leaders. We are all leaders. We lead ourselves. We lead our family, our household, our workplace. Tayo nangunguna. Tayo tagapanguna tayo. Nilagay tayo ng Diyos upang pangunahan ang mga tao, kilalanin si Kristo bilang Diyos, bilang Panginoon ng kanilang mga buhay. We are all leaders. If we are this kind of, if we have this kind of life, kind of service, sabi ni Santiago, make this prayer as our priority in life. Naroon ba kayo? Amen? Opo, mga minamahal. Priority, kaya nga sinulat ito ang tema. This is the theme of Book of James. Part lamang yung justification in the sight of men, yung faith with works. Part lamang, pero kung makita natin sa kanyang kabuuan ng kanyang sulat, it's all about prayer. It's all about prayer. Nagsimula siya sa pagtuturo ng pananalangin at nagtapos siya sa pagtuturo ng pananalangin. Yan po ang aklat ni Santiago. Narito ba kayo? Yan. Sige ho. May tao ba dyan? And the next thing, mga minamahal, po? So, sige po, move na tayo. And next thing po ay, passion for the poor and oppressed. Ang panalangin ay hindi lamang prioridad ng ating panguna. Ito ay mayroong pagtingin, pagpapahalaga sa mga nangangailangan at sa mga nabibigatan sa buhay. Alam niyo po, mga minamahal, napakalaga ng meron tayong pagkilala. Mahalaga sa panalangin ang pagkilala sa mga nangangailangan o pagtulong sa nangangailangan. Sabi po ng Santiago chapter 2, tingnan po are. Chapter 2 verse 15. Yan. Sabi po dito, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog. Gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabangan dito? So, bago ko po yan ipaliwanag, gagawin natin yan na balikan. Tingnan po sa 1 verse 27, patungkol pa rin sa nangangailangan. 1 verse 27, ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanglibutan. Naroon pa rin din po yung pagkilala, pagpapahalaga sa mga nangangailangan. So, alam niyo po, prayer involves this passion for the poor. Mga minamahal, James' principle of prayer, it included with a passion for the poor and oppressed. Alam niyo po, kung di niyo nakikita yung panalangin diyan na sa pagpapahalaga sa mga mahirap. Tingnan niyo po yung Proverbs 20 ano po? Saan yan?
Proverbs 21:13, not Psalms. Proverbs 21:13. Tingnan niyo po, ore. Basahin natin. Ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng dukha. Ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng dukha. Siya naman ay dadaing, ngunit hindi didinggin. Amen? Kung bakit isinulat ni Santiago yung mga talatang yan? Kasi may kinalaman yan sa pananalangin. Sa kabuuan ng kanyang tinuturo sa kanyang sulat kung bakit, alalahanin nyo, kung talagang kayo'y mayroong ganitong pagkilala, pananampalataya, ay, paglilingkod, ay makita nyo ang mga nangangailangan dahil mahalaga yan sa pananalangin. May kinalaman yan sa pananalangin na kapag kayo ay malayo o kayo ay sarado sa mga daing ng mga dukha, pag kayo dumaing, hindi rin kayo dadaing. Hindi ko rin kayo didinggin. Sabi ng Diyos. Naintindihan ba natin? Kaya hindi po aksidente na nakasulat ito dito dahil may kinalaman yan sa kanyang kabuuan ng kanyang sulat, sa tema ng kanyang pagsulat. Nadaing kayong nadaing bilang walang mga bagay-bagay, pero pag naman may humingi sa inyo ng wala di mga bagay, sarado ang inyong buhay, sarado ang inyong mata sa kanilang mga daing. Ay how come that I will hear your prayers? Hindi naman kayo nakikinig din sa mga prayers ng mga mahirap. Alam niyo po mga minamahal, yan ay paalala sa akin, paalala po sa atin. Ang dami nating mahirap, pinag-uusapan natin nga kanina nag-uusapan sa teachers meeting. Siguro hindi nyo natatanggap yung mga chat. Pero pag-pray nyo naman po kami, may pangailangan kami dito. Kinakailangan ng gamot, kinakailangan ng ganitong mga kalagayan. Alam niyo po, ang daming needy sa ating church. Alam niyo po, ang prinsipyo ng panalangin, kinakailangan nating dinggin ang panalangin, ang daing, ang kailangan ng ating mga kapatirang nangangailangan. Narino ba kayo? Opo, mga minamahal, passion for the poor and oppressed. Though this verse speaks about what saving faith is all about, but not dead, in good works, our claim, it is just a part, sabi ko nga po. Opo, mga kapatid, this is not a random. Itong talatang ito ay hindi po aksidenteng na isulat po dito. Na narapat magpakita ng pagpapahalaga, pagkalinga sa mga nangailangan as compliance to a positive, effective prayer. Alam niyo po, since Old Testament, pinahalagan na po yung mga mahirap. Alam niyo po sa Leviticus, sabi ng Bible, mga Israelita, pag kayo nagagapas, nabasa niyo po yon? Leviticus chapter, Chapter 19. Pag kayo nagagapas ng mga uhay sa inyong lupain, huwag niyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid. Huwag din ninyong huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. Huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan. Sa dukha at sa taga-ibang bayan, pababayaan ninyo ako ang Panginoon ninyong Diyos. Since the Old Testament, naroon ang pagmamahal, pagkilala, pagpapahalaga ng Diyos sa mga dukha. Huwag kayong papakaubos ng inyo, yun ay tira ninyo. Magtira kayo sa mga mahirap para sa kanila yan. Huwag kayong masyadong ganid. Hindi lahat ng pinatubo kong bunga dyan ay para sa inyo. Yan ay magtitira kayo dyan, yan ay para sa mga mahirap yan. Kita ko ang kanilang mga kailangan, kaya huwag kayong gagapas ng lahat. Ganyan ang pagpapahalaga ng Diyos. At may kinalaman po yan sa ating pananalangin. Na kapag sila'y nadaing sa atin at kapag binibigyan natin ng konsiderasyon, how God considered us in our prayers. Dahil ganun tayo sa mga nangangailangan. Narino ba kayo? So yun po mga minamahal, Alam niyo po,
We must be reminded this reason why we cherish the compassion of God to our prayers is because we tend to hear, we give our hand to the oppressed as it reflects our poor and needy condition in asking favor from God. Narino ba kayo mga minamahal? Opo, atin namang i-consider yung mga nangangailangan. Dahil malaking bagay po yan. So sa mga businessman, isa sa mga practical application sa mga contractor natin, diba, tayo ay nahingi sa Panginoon ng mga kliyente, customers. It is good and favorable to us na maging fair sa ating mga pagkita o pagtubo, particularly as they are not financially capable sa ating mga kliyente. Alam niyo po, sa ating mga kliyente at customers, na hindi naman sila talagang capable financially. Sila'y talagang walain din. Bago nahingi tayo ng kliyente, more clients, more customers, hindi naman tayo nag-a-adhere sa kanilang mga kalagayan. Alam niyo po, mga minamahal, hindi tayo papakinggan ng Panginoon. Mahirap tayong pakinggan ng Panginoon. Narinig ba kayo? Na yung ating panalangin, hindi po yan magiging mabangong samyo sa Panginoon. It is just smell bitter to God dahil hindi tayo nag-a-adhere sa pangailangan ng mga needy. Alam niyo po, even our extension is to extend the gain or profit to others and to the church. Even naroon yung ating intention. Itutulong ko din, ito ay para sa church. Kaya kahit na kita kong di naman malaki pero naglagay ako ng ganitong tubo, kahit ang intention natin mga minamahal ay malaki, ay para sa church. The principle will remain that the end will not justify the means. Amen po ba? The end will not justify the means. Hindi yung magandang intensyon natin ang mag-judge ay tama ay narapat sa mga maling pamamaraan. Kahit ang ating iniisip ito'y maganda, pero mali naman ang ating pamamaraan, hindi po yan magiging tama. Narinig ba kayo mga minamahal? Opo, kasi nga ito yung nakikita natin, ito yung napapansin natin mga minamahal, na may kinalaman din sa ating pananalangin. Amen? May kinalaman po yan. Hindi nagsulat dito, hindi po aksidenteng nagsulat dito sa Santiago ng pagkalinga sa mahirap dahil batid niya ang sinasabi sa kawikaan. Alam niya, batid siya sa mga pagtuturo ng Diyos ni Solomon. Na naroon ang pagdaing ng mga mahirap. Pag atin po yung kinalinga, pag dumaing tayo sa Panginoon, ang Diyos ay makikinig po sa atin. Amen po ba? Opo. Sabi nga po ng Proverbs 21:31, may oras pa ho ako, siyang pumipigati sa dukha ay humahamak sa may lalang sa kanya. Ngunit siyang naawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. Ganda po sabi po ng Matthew chapter 25 verse 40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. So mga minamahal yan po, passion for the poor and the oppressed. Narin po ba kayo mga minamahal? Oh, may kinalaman po yan. And the last thing, prayer should be penitence through personal confession. Penitence through personal confession. Yan po ay pagpapahayagan ng kasalanan ng mga kamalian sa isa't isa. Anong sabi ng James chapter 5? Basahin natin ng James chapter 5, verse 16. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin sa isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Paano daw po gagaling?
Ano? Sa paglapit sa Diyos, dapat naroon ang pagpapahayagan sa isa't isa ng mga kasalanan. Ano? Dapat naroon, pinapakita po ni Santiago ang pagpapahayagan ng kasalanan ng mga kamalian na nagagawa natin sa isa't isa. May nagagawa ba tayong kamalian sa isa't isa? Amen. May nagagawa ba tayong mga kalabisan sa isa't isa? Opo, sabi ni Santiago, ay magpahayagan kayo ng kasalanan sa isa't isa. Ano? Sapagkat, anong sabi po doon? Upang kayo magsigaling. Upang kayo pagdanalangin sa inyong karamdaman, kayo gumaling. Hindi kayo gagaling kapag walang pagpapahayagan ng kasalanan sa isa't isa. So mga minamahal, yan po ang paalala. These verses speak about the need of physical healing. And for them to receive this there must be confession, individual acknowledgement of sin and mistakes, mga minamahal. So reaching the throne of grace of God in our prayers, we should deal our unresolved relationship. Ulitin ko po, reaching the throne of grace of God in our prayers, we should deal our unresolved relationship. Ano ba kayo? Dahil hindi po yan nawawala sa atin. Ano? Even in a single broken relationship, alam niyo po, kahit single broken relationship po yan, nagkakaroon ng negative impact sa ating mga pananalangin, sa ating pusong nananalangin sa Panginoon. Amen? Naranasan niyo ba yan? O, meron ba kayo niyan? Oo. Kapag meron yung mga unsettled relationship, ang ganit pag tayo nananalangin sa Diyos. Amen? Opo, kapag hindi natin sinesettle yan, kaya sabi ni Santiago, bago kayo manalangin, magpahayagan muna kayo ng kasalanan sa isa't isa. Upang kayo gumaling pag kayo nahingi ng padalangin patungkol sa karamdaman. Paano kayo gagaling? Paano kayo bibigyan ng kagalingan? Kayo ay hindi magkakasundo. Paano ko kayo pagpapalain? Hindi mo masabi ang gusto mong sabihin dahil galit ka. Dahil masama ang loob mo. Ilalapit ka sa akin, kaya ang hirap mong makapagsalita. Doon naiintindihan ko, pero ang hindi ko maintindihan, hindi mo sinusunod ang paraan para talagang malaya kang makarating sa trono ng aking biyaya. Narino ba kayo? Opo, kasi pag nanalangin tayo may kabigatan, mga minamahal, it give us emotional distractions. Amen? We tend to have emotional distraction, mga minamahal, instead of focusing during prayer. Kapag sumagi sa atin yung kapatid na yun, yung taong yun, ano nangyayari sa atin? Nagkakaroon ng galit, nagkakaroon ng tampo. Tama po ba? Yung emotional distraction kapag walang magandang relasyon. Nariyan po, mga minamahal, tsaka hindi tayo naabot o nakarating sa hindi tayo nagkakaroon ng engagement sa worship. Di sabi ng Panginoon po sa Mateo, bago kayo maghain, mga minamahal, bago kayo maghain, see to it na kapag naalaala nyo kayo ay mayroon kayong issue ng inyong kapatid, pumunta ka muna sa kanya. Makipag-ayos ka muna bago sa maghain ng iyong pagsamba sa akin. Amen? So yan po ang paalala sa atin, mga minamahal. We need to settle our conflicts according to James, according to the Word of God, by means of confession, and not with our usual practice of just let the time heal the conflict. Meron tayong practice na let the time heal the conflict. Yan ang ating mga minamahal na pinanghawakan. Hayain na. Yain ang mga panahon ay magpahilom diyan sa mga relasyong yan. No, it is not being supported biblically. Yung let the time heals the conflict.
Walang ganyan sa Bible. Ang sabi ng Bible, lumapit isa't isa, magpahayagan. Mag-confess ng kasalanan. Hindi yung panahon ang walang power yung panahon yan. Ang power ay na binigay sa atin ng Diyos. Na yan, dyan kayo magkakasundo. Kayo ay mag-usap. Amen? Kayo ay mag-usap. Hindi po ako galit. Alam niyo po mga minamahal, not the time heal the conflict. This practice doesn't fix the inner problem, mga minamahal. Thus, this not have a strong biblical teaching. Wala po tayong mabasa dyan. Confession or acknowledgement of each individual conflicts promotes direct communication. Di ba? Kung bakit tayo nag-acknowledge, confess, kasi it promotes direct communication. Kapag ginawa mo yan, nagkakaroon ka ng talagang nagsisikap kang lumapit. Amen? Nariyan mo ba kayo? Kaya kaya yan pinuutos sa atin kasi nga nagtutulak sa iyo para makipag-usap ka. Para talagang makipag-deal ka. Amen? Narinig ba kayo? At yan ang ayaw ng dyablo na kayo maghiwalay. Ang gusto ng dyablo, tayo maghiwalay. Hindi tayo magkasundo. Amen? Opo, yan po yan. Sabi nga po ng Matthew 18:15, at kung nagkasala laban sa iyong kapatid, ay pumaroon ka, ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan, pumaroon ka. Amen? Pinapaparoon ka. Alam niyo po, acknowledgement of each individual conflicts not only promotes direct communication, it encourages conflict not to stay long. Ulitin ko po, it encourages conflicts not to stay long. Dahil sabi ng Ephesians chapter 4, verse 26, kayo mga galit at huwag kayong magkasala at huwag lumubog ang araw sa inyong mga galit. Kaya kinakailangan mag-confess kasi gusto nating huwag tumagal. Kasi ang sabi ng Diyos, huwag lumubog ang araw sa inyong mga galit. Kaya kinakailangan ng magpahayagan kasi ayaw ng Diyos tumagal ito na sa paglubog ng araw. Amen po ba? Yan po ay may kinalaman sa ating panalangin. Amen? Kaya po mga minamahal, wala na tayong oras. Anong prinsipyo natin tinuturo? With this principle of prayer, we are being reminded na magpahayagan, hindi magkalimutan, at hindi magbigayan. Pagbigyan na lang natin yan. Okay na yan. Bahala na. Hindi po. Ang sabi ng Diyos, magpahayagan kayo, hindi magkalimutan, at hindi magbigayan na lamang. Amen? Because it really affects our prayer to God. Amen po ba? Oo. Kaya nga po, lagi naroon na confess, go to your brother, kayo ay mag-usap, kayo ay mag-settle kasi mahirap yan. Hindi yan magiging madali kapag kayo lumalapit sa akin at yan ay paalala natin dahil alam natin hindi po yan nabanggit lamang ni Santiago sa kabuuan ng kanyang sulat patungkol sa pananalangin. Amen po ba? Wala na ang oras ko pero hindi na ako mababanggit yung iba. Sabi ni Pastor hanggang 7:20 kasi naman nagsimula sa 6:10. Sana may 10 minutes pa ako. Pero wala na. Sadyang kayo ng buhay, ay di, tanggapin na lamang, magtiis na lamang, hanggang wakas, sapagkat ang nagtitiis hanggang wakas, ay ligtas. So, amen, marinig ba kayo? Naintindihan ba natin ang lesson natin? Opo, tingnan natin kung paano si Santiago ay nagpaalala sa atin. Si Santiago po ang unang pastor ng unang iglesia. At ano ang kakitaan sa kanyang buhay?
ang paglapit sa Diyos. Kung paano ang dapat na buhay na lumalapit sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, salamat po sa paalala ng iyong mga salita. Lord, ito po ay bahagi ng aming pag-unlad, ng aming paglago, upang kami, O Diyos, pagharap namin sa iyo, alam namin na, Lord, kami ay hindi magsusulit dahil hindi namin napakinggan, hindi kami naturuan, kundi kami magsusulit, Panginoon, na alam namin na, Lord, napagsikapan namin at talagang Lord, nakipagbaka kami, O Diyos, kung paano kami harap sa iyo ng matapat, Panginoon. Salamat po. Lord, tulungan niyo po kami sa aming pagpanalangin at tawa yung mga turo ni Santiago ngayong gabi ay maging, Lord, maging hamon at maging lakas namin sa tamang paglapit po sa iyo. At ito po ay aming tunay na pinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. So salamat po.